biglang naputol. Tapos ayun nga, yung bayanan ko naghahain ng pagkain. Binibigyan niya ako, sabi ko. Pero ano ha, hindi ko sinusungit yung biyanan ko kasi alam namang kamalayan yung biyanan ko, sabi ko. Tapos, sige na, sabi niya. Yung parang umayos ka na. Yung, alam mo yung, yun lang yung sinabi niya. Sige na. Yung, pero parang gusto niya ipawatig na umayos ka na, ganun. Kasi nga, hindi ako makain, hindi ako umiinom. Basta tahimik lang ako. Tapos, ayun, sabi ko na lang sa biyanan ko, hindi ako pwedeng kumain kako kasi pag kumain ako kako, baka humilab yung tiyan ko kako. Saan ako CCR kako? Okay, sabi naman. Kasi yung pagkakain nila, tumawag pa nga yung asawa ko eh, sa may cellphone ng biyanan ko. Kasi naloobat din ako nun eh. Kinausap ng bayaw ko lumabas. Tapos, ang napag-usapan nila, kaya lang sa akin ng asawa ko, yung ang sakit na daw ng ulo niya, kasi nga, kahit ano daw sabihin niya, hindi ako nakikinig, basta gusto ko lang daw umuwi. Tapos, eka naman ng asawa ko, sino ba kasi nagsabi sa'yo na dalhin mo siya dyan? Bahala ka dyan, eka. Pero nung unang tumawag yung asawa ko sa kanya, nagalit din. Ba't di mo sinasagot yung tawag ko? Saan ka nagpunta? Ganito, ganyan. Eh, nagpunta ako sa ganito, naghahanap ako ng hotel, tapos bumili ako ng pagkain, tapos nagdasal kasi sila kasi biyernes. Tapos ayun, hindi na nagalit yung asawa ko, pero ako talaga ay talagang nagsusuper saiyan. Super saiyan ba ganun? Parang hindi, ano. Basta ano lang ako, nagmaldi-malditahan, pero konti lang naman. Tapos ayun, nung ano, pagkatapos na ay, di ba tapos sila kumain. Pero hindi pa nagliligpit. Kumbaga, meron pa siguro mga ilang pirasong plato na hindi pa nagliligpit. Tinawag ko na yung mga anak ko, nandun sa may balcony. Usman, Mariam, kako. Uwi na tayo, kako. Let's go home, kako. Tapos yung mga anak ko, ayaw nga magsiuwi. Pati yung mga batang pamangkin na asawa ko, nakatingin lang. Tinitingnan lang ako. Nakakawa nga rin ako, pero panindigan ko na yung pagmamaldita ko, kako. Kasi hindi rin kami pwede nang gabihin nga. Ngayon, nung sumakay na ako sa sasakyan, sumakay na kami. Sabi ko, siguro mga ilang minuto pa lang umaandar yung sasakyan. Hindi ko napigilan na naman sarili ko. Kinausap ko yung bayo ko. Sabi ko, saan ka nanggaling ka ako? Sabi niya, kailan ba? Sabi niya, nung una, sabi niya. Oo, sabi ko. Eh ano, sabi niya, nagdasal kami tapos naghanap ako ng hotel, sabi niya. Sabi ko, naghanap ka ng hotel ka ako, ilang oras? Sabi ko, 2 oras ka ako. Eh, ano dito, Bobby, sabi niya, hindi tulad sa ibang lugar na online booking na dito. Walang ganun, sabi niya. Tapos, hindi pa namin alam yung lugar, kung saan yung hotel, ganito, ganyan. Sabi ko, pumunta ba tayo dito kako para mag-hotel kako? Pumunta ba tayo dito kako para maghanap ka ng hotel ng ganong katagal? Saan pa tayo lilibot kako? Anong oras na kako? Hindi naman tayo pwedeng gabihin kako. Oo, sabi niya. Tapos ayun, dumaan kami din sa hotel na binukan niya nga. Trinahin niya kung makukuha niya, ibinayad niya. Nakuha niya naman. Tapos ayun, umuwi na kami. Hindi ko talaga, buong biyahe yun, hindi ako nakumikibo. Pero ako, lumuluha. Mag-face mask ulit tayo. Di ba sa biyahe? Mag-face mask ako sa biyahe kasi kahit nasa biyahe mag-face mask ako kasi nga, natatakot nga ako doon kasi bawal daw foreigner doon. Saka delikado. Kaya nagtatago ako. Kaya kahit nasa sasakyan, minsan naka-face mask ako. Nakaganyan ako, nakatingin ako sa bintana ng sasakyan. Nalulungkot ako talaga na nagigilty ako rin sa ginawa ko. Kasi yung mga bata rin, ano, tumutuloy luha kung ganyan, ano. Sabay-sabay silang tumutulo. Ang gagawin ko kasi nalulungkot ako, gaganyan ko na lang. Tapos hindi ko pinupunasan yung luha ko. Kasi baka pag punasan ko makita, pag ganyanin ko makita ako. Eh pinaninindigan ko na lang yung pagiging maldita ko na talaga ako matiisin, matapang maldita nga. Ay, akala ko talaga ay nagbago na ako. Pero sa loob naman ng 5 years, magpa 5 years na dito ko. Minsan, ngayon lang naman ako nagganyan sa kanila, sa pamilya ng asawa ko. Kaya kahit yung asawa ko nagulat. Nagulat siya, bakit ko nagawa yun. Ako rin nagulat ako. Siguro nga dahil sa sobrang init, sa dami-dami ng kapangitan doon, di ba? Sa dami-dami na walang tubig, ganyan-ganyan, init. Tapos yung isipin ko na wala na kami malilibutan, yun lang nagpainit talaga ng ulo ko. Kasi ang gaya ng binahin namin, tas ano yan, para magpahinga.
Eh di ba tayo pag naglilibo tayo, kahit hangga't maaari nga hindi tayo kain ng kain, di ba? Hangga't maaari, libutin natin lahat ng libutin saka na kumain, di ba? Di ba ganun tayo? Kasi naghahabol tayo ng oras eh. Oras ang pinaka-importante pag bumabiyahe tayo ng ganung kalalayo, di ba? Yun ang naiinis ako. Tapos, nung sinabihan ko rin bayaw ko na, sabi ko, hindi man ako magkakaganto eh. Kasi sabi ko, at least sabi ko, dapat nagsasabi ka, sabi ko, bago ka umalis, para at least alam ko kung bakit ka umalis, kung ano nangyayari, maiintindihan ko kako. Hindi yung wala akong kaalam-alam, wala akong idea, sabi ko. Pag tinanong kay kasamahan ko, hindi rin alam, sabi ko. Eh, ayoko ng ganyan. Kayo ba gusto niyo ganyan? Yung wala kayong kamalay-malay, naghihintay kayo sa wala. Tapos, ayun. Tapos, ano pa yung sabi ko sa bayaw ko? Ano ko na? Yung sabi ko, ay, at least kako, o kaya kako, kung hindi ka magsabi sa akin, mag-reply ka kako. Mag-reply ka man lang sa akin. Eh wala daw signal, walang signal Bobby, ganun, ganyan. Tapos, parang ako, yung gusto kong ipahiwatig na, hindi ko talaga kasalanan, sabi ko, gabi na kako, paano pa tayo makakalibot, ganito, ganyan. It's not my fault kako. Oo, naman yun. Sa lahat na sinasabi ko, kadalasan sagot lang ng bayaw ko, Kasi yung buong biyahe, hindi talaga, kahit na bumaba sila sa may safe line doon, tinitingnan nila yung safe line, hindi na ako bumaba. Tapos may hinintuan pa sila na nagpicture, tinanong pa ako ng bayaw ko, Bobby, gusto mo magpicture? Basta, ang sagot ko lang, naka-face mask, yung para kung, yung wala nang nararamdaman. Ganyan lang, pero hindi talaga yung nagmaldita ako na kung ano sinabi ko sa kanila, sa biyanan ko na masakit na salita. Ay hindi, yung iba kasi, baka ganun na iniisip, ganyan lang. Tapos ayun, nung huminto kami sa gasolinahan, doon nga, buti nga huminto, kasi doon naayos, nakapag-sorry ako. Eh kung hindi huminto, paninindigan ko na yung pagiging maldita ko talaga. Tapos na pag-uwi, ay kinausap kaya sa ako, tinawagan ko. Tapos, ano nangyari? Ganito, ganyan. Eh, hindi siya pwede magalit sa akin. Asawa ko dahil mas magagalit ako. Mama, sabi niya, kaya sila nawala, nagdasal sila. Oo, bakit? Sabi ko, 3 oras ba nagdadasal ka ako? Hindi, sabi niya. Ay, hindi ka ako. Naghanap sila ng hotel, ganito, ganyan. Ang sa akin, kako, hindi kami bumiyahe ng malayo, kako, para mag-hotel ka ako, ganyan. Yan, ganyan. Tapos, oo. Tapos, ayun, sabi ng asawa ko, nagigilty rin ako. Sabi ko, pero nagsorry na ako. Tapos, ayun, natutuwa na yung asawa ko kasi nagsorry nga ako. Tapos, ayun, sabi ko, ay, kay Amar baka ako magsasorry ako. O, hindi, wag na. Mas maganda sabi niya, magsorry ka. Kaya hindi man ako nagsorry sa bayo ko ng personal eh. Nagsorry lang ako sa message. Tapos, sabi naman sa akin ng bayaw ko, no problem, sabi niya, forget it, eka niya. Tapos, be happy, eka na. Mabait yung bayaw ko, mabait sila sa akin lahat. Pati mga hipag ko. Mababait sila, kaya makukonsensya ka pag nagmaldita ka sa kanila. Kaya nga nakukonsensya ako, kaya ako lumuluha rin kahit na sa isip ko, panindigan ko na yung pagiging maldita ko. Ang puso't damdamin ko, lumuluha. Mata pala, mata ang lumuluha. Pero alam nyo, yung ugali ko nung bata-bata ako, kung ganun, kung nangyari to, hindi magsasorry. Napakataas ng ihi ko nung kabataan ko, kahit na magalit ka sa akin, wala akong pakialam. Pero ngayon, iba na. Pag tumatanda, ayaw na nang may nagagalit, ayaw na nang may nagtatampuhan. Hindi ko talaga lubos maisip. Tapos yung bayaw ko, ang nasabi na lang niya sa asawa ko na, siguro biniro ng asawa ko na gusto mag-asawa ng Pilipina. Sabi, ayoko mag-asawa ng Pilipina. Tawa ako ng tawa. Akala sa isip-isip siguro ng bayaw ko, akala ko nagbago na yung Bobby ko. Ay, hindi pa pala. Nagtatago lang pala yung pagiging dragona. Ayan. At saka sinabihan na lang ako ng asawa ko, sabi niya sa akin, sa susunod sabi niya, sa susunod, huwag kang magganyan, sabi niya. Kung kasama mo ako, okay lang magmaldita. Yung ganun ugali ko, pero pagkapamilya ko lang, huwag kang magaganyan, sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, okay, thank you, eka naman. Yun lang, tapos na tayo. Ay, hindi ko pa naiinom, ilang po, tagal ko nagkwento 20 minutes, hindi ko nainom yung kape.